accepted, teacher. This presentation is for educational purposes only and does not constitute legal advice. It is recommended that you seek legal counsel for specific matters. Magandang umaga. Narito tayo para tanggapin ang hamon ni Attorney Libayan na i-discredit siya sa mga sinasabi niya. Kung gusto niyo akong i-discredit, ito ang payo ko sa inyo. I-discredit niyo yung mga sinasabi ko. Kasi sa ganong paraan, malalaman ng mga tao na mali-mali pala si Attorney Libayan. Challenge accepted. As usual, mga kabatas natin, I will still stand in my position na huwag kang mag-a-upload. Diba? Kahit sabihin mo na mag-a-upload ka for self-preservation, that's a long shot. Diba? Ngayon, doon sa pag-a-upload mo at pagsasabi mo ng kasiraan tungkol doon sa isang tao, this is addressing everyone sa social media. Diba? You are putting justice into your hands. Hindi gusto ng batas natin yon. Kung may pagkakamali ang isang tao, kasuhan mo siya at litisin. Sasabihin ng iba na naman dyan, due process, blah, blah, blah. Ayaw namin sa due process. Wala kang choice. Kailangan mong dumaan sa due process. Hindi mo pwedeng kunin ang hustisya at ilagay yon sa iyong kamay. Kung hindi, makakasuhan ka. Alright? A few moments later. Paano ko masasabi kung overuse na isang bagay o hindi? Alam nyo, I have to make this known to everyone. Kasi hindi biro yung sinabi ni Raffy Tulfo na tataob ako. Para pag tumaob ako, alam nyo na. Ngayon, bakit kailangan na once in a while, once in a while, or every time, kailangan kong ipaalam sa tao ito para hindi mabigyan ng pagkakataon yung mga masasamang elemento na itaob ako at para hindi makapagpadala ng bulaklak itong si Raffy Tulfo. Tandaan nyo, mga kabatas natin, yung mga masasamang elemento, pag gagawa yan, naghahanap din ng magandang pagkakataon. Walang overuse dito. Ngayon, kung gusto mo akong tumigil tungkol dito, sabihin mo sa akin kung hanggang kailan siya overused. Ilang content ba? Sabihin mo sa akin, 100, 10, 5, 1, 3. Sabihin mo sa akin, as far as I'm concerned, this is for my security. Saka, syempre, yung huli pa, nasasabihin ko talaga na pinaka-importanting gusto kong ipahiwatig dito. Kasi nagkaroon ng impression yung mga tao at nagkaroon sila ng lakas ng loob na kapag may kasiraan sa isang tao, ilabas mo na lang yan kasi nga mangyayari. That is for your self-preservation kasi yung tao na ito baka may gawin na hindi maganda sa iyo. I don't recommend that still. Dalhin mo yung video doon sa pulis. Diba? Patulong kang gumawa ng complaint affidavit. File nyo sa prosecutor. Diba? Malakas yung kaso mo. Sabi nga nila, malakas eh. Pero ngayon, dahil nga sa nag-upload ka, ikaw pa ngayon ang mas diyado. That's why I discourage posting in social media. And I don't understand why people, why even some lawyers, I don't understand why even some lawyers encourage people to post it in social media. Diba? I know for a fact, in my personal opinion, that is not the proper venue. Gets mo? Di kasuhan nyo po ng grave threat conduct in becoming of a senator. Dikta-dikta na lang, no? If you really see the threat for your life is true, kasuhan mo, meron kang ebidensya, naka-video siya, may witness ka, primary yun, nakapanood ng video, tuturuan nyo pa ako. Kasi you are dismissing what is actually happening para hindi may i-focus doon sa maling ginawa ng idol nyo, tuturuan nyo ako para sabihin nyo na, kung talagang malalayan, di kasuhan mo. Kung hindi mo kakasuhan yan, walang kwenta. Are you serious? You are trying to dismiss everything that happened? Kasi hindi ako ura-uradang nagpa-file ng kaso? Yan o.
Attorney ka, meron ka rin kilalang attorney to represent ka. The way I see, nagsiself-pity ka, kasuhan mo siya para magtino. Tulad ng sinabi ko sa inyo, yung mga pinail na akong kaso kay Raffy Tulfo. Kowaran to. Wala. Parang kowaran tulog pa rin. I hope they're doing something about it. Pero kowaran tulog eh. Yan. Yan ang gagawin nila. Sasabihin nila na ako ang may kasalanan. Sasabihin nila na walang kwenta yung nangyari sa'yo kasi nga, ba't di mo kasuhan? Tulad na sinabi ko sa inyo, ang pinaka-purpose natin dito sa YouTube ay ilabas yung katotohanan at magturo ng tama. Saka syempre, yung huli pa, nasasabihin ko talaga na pinaka-importanting gusto kong ipahiwatig dito. Kasi nagkaroon ng impression yung mga tao at nagkaroon sila ng lakas ng loob na kapag may kasiraan sa isang tao, ilabas mo na lang yan kasi nga mangyayari. That is for your self-preservation kasi yung tao na ito baka may gawin na hindi maganda sa iyo. I don't recommend that still. Dalhin mo yung video doon sa pulis. Diba? Patulong kang gumawa ng complaint affidavit. File nyo sa prosecutor. Diba? Malakas yung kaso mo. Sabi nga nila, malakas eh. Pero ngayon, dahil nga sa nag-upload ka, ikaw pa ngayon ang mas liyado. That's why I discourage posting in social media and I don't understand why people, why even some lawyers, I don't understand why even some lawyers encourage people to post it in social media. Diba? I know for a fact, in my personal opinion, that is not the proper venue. Gulat ka, no? Hindi naman ako nagulat. Sakto lang naman, baby boy. Sanay na kami na ikaw mismo ang kumukontra sa mga sinasabi mo. Ikaw mismo ang sumasalungat sa mga pinapayo mo dyan sa channel mo. Kaya pati yung mga nakikinig sa'yo at yung mga vloggers mo nakakasuhan dahil sa mali-maling pagtuturo mo. Wag ako.